Nakakalungkot na balita mga ka-Duterte sulid dito sa may Tacloban, San Jose National High School. Mga idol, nakikita nyo naman ngayon, ito yung suspect na 15 years old pa lang. I think dalawa yan sila. Yan, nahuli na siya ng pulis. Ito yung isa na I think wala naman siguro tong dalang baril. Pero yung isa talaga doon, yun talaga ang namaril doon. Itong balita ngayon mga ka-Duterte sulid. Pag-usapan natin itong nangyari sa Tacloban. Ito ay mga estudyante pa lang. 15 years old, yung isa 14 anyos din. Grabe, namaril. Ang balita, 3 ang nawalan ng buhay. Tapos yung iba, sugatan pa at nagpapagaling pa sa ospital. Grabe ngayon ang nangyayari mga ka-Duterte. At may lumalabas pa ngayon mga balita. Ay, wala pa sa balita. Itong napanood ko na video. Nasa kalye. Initak. Dito. Tanggal ang ano. Iwan ko kung dito yun sa Pilipinas. I think dito yun. Ngayon lang, kumakalat na video. Ito, magkakasunod dito sila ngayon. Itong balita na to. Itong nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan. Grabe. Ito, pag-usapan natin to ha. Kasi tayo mga ka-Duterte solid, dito natin papasok itong... Naalala ko lang si Tatay Digong. Kaya mahigpit si Tatay Digong sa mga kabataan. Kaya nagkaroon tayo ng curfew noon sa panahon niya. Grabe ang mga krimen ngayon. Walang patutsada. I mean, walang katakot-takot. Grabe. Akala mo yung para kang naglalaro lang sa games na yung mga baril-barilan. Ganon. Kaya sa ibang bansa, mga ka-Duterte, di ba maraming mga case na ganito na pamamaril sa loob ng eskwelahan kasi na-addict na sa mga ganong laro. At hindi natin alam, baka isa ring addict. Yun, hindi na normal na tao eh. Yung pag-iisip ba? Kahit siguro may galit siya sa kaklase niya or sa guro niya. Grabe naman, di ba? Sa panahon natin noon, wala naman sigurong ganito. Ngayon, grabe. Grabe rin ang epekto nitong mga ganitong pangyayari, no? Lalo na sa mga kabataan. Kaya medyo nakakabahala kasi alam naman natin itong batas ni tinatawag na Kiko Pangilinan Law ay nasa yung isa 14, yung isa 15. Ibig sabihin safe ba sila? Paano saan papasok ngayon ang human rights mga ka-Duterte? Kung naalala natin si Tatay Digong, kaya nga nagigpit si Tatay Digong itong war on drugs. At itong mga kabataan at itong mga siga sa kalye, bumalik na naman. Walang katakot-takot. Ang daming nangyaring krimen ngayon, mga kabataan, babae, walang pinipili. Grabe, pati bata. Ngayon naman, ganito na naman yung mga pangyayari sa loob ng eskwelahan, pamamaril. Huwag naman sana, masundan na, kasi iba pa naman pag may sunod-sunod. Di ba? Ngayon, panoorin natin tong balita ngayon sa news, itong pangyayari bago tayo mag-react mga ka-Duterte. Kasi ano to ngayon, viral to ngayon sa lahat ng social media kasi pinag-uusapan. Kasi sa loob ng eskwelahan, first time itong nangyari mga ganito sa akin ha. Sa aking karanasan, ngayon ko lang to napanood. Na maril. O ano yun? Anong klaseng pamamaril? O talagang sinadya o parang naglalaro-laro lang? Panoorin natin tong balita bago tayo mag-react mga ka-Duterte. Use were a 9mm Glock and a caliber 38 arms core. 9mm. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. Uy, The wait lang. subject Yung baril pala na gamit galing sa policewoman.
totoo nga pala 'tong mga kumakalat na video, mga picture. Kasi pinicturan din yung pagkahuli niya, talagang may nakalagay na PNP. Totoo pa talaga yun. Akala ko fake lang. Mahirap kasi mga ka-Duterte, no? Kaya tayo nagre-relay sa mga ganitong balita. Mahirap magsalita o magbalita o mag-react ng isang video, lalong-lalo na sa mga picture lang din, kasi uso ng AI ngayon. Kagaya yung nangyayari kanina, pamamaril, tas daming kumakalat na baril na kumakalat, na ito yung gamit ng totoo, akala ko hindi totoo, 'di ba? Kasi itong batang 'to ay may mga kuha rin siyang picture sa sarili niya, dala-dala niya yung baril niya. Akala sa mukha niya, mukhang hindi siya 15 years old eh. Mukhang siya, mukhang pulis pa nga ang dating eh. Kaya naguguluhan ako. Kaya ito na yung balita talaga, totoo nga talaga na ang baril na yun ay galing sa police woman. Malamang either kamag-anak niya, nanay ba niya. Panoorin pa natin to kung tapusin natin mga ka-Duterte. Policewoman is now under investigation and placed under custody of the regional police office. Pati yung pulis. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Sipin mo naman yun. Sir, Dalawang baril pala ang dala nun, 38 at saka 9mm, mga ka-Duterte. Naku po. Dalawa nga talaga, sa bagay, dalawa sila. Sino kaya may hawak doon? Kasi sa picture na kumakalat, yung isang parang skinhead, yung parang Arnold Schwarzenegger nga yung post niya eh. 38 ang hawak niya. Yung isa naman, 9mm, itong nakaputi. Ay, nakasombrero pala. Tuloy natin. lang sa may-ari ng baril. As you said, pamangkin yung isang suspect ng isang pulis. Saan niya inilagay yung baril niya? Ba't nakuha ng bata? Ito pa po ang chine-check natin, and if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Tama. Kailangan chargeable ka. Pananagutan mo yun, ang idol. Naku po, mga ka-Duterte, ito ay tawag niyan, malaki ang pananagutan noong pulis, woman. Malaki, sobrang laki. Kasi responsibilidad niya yun. Kumbaga, niya yun. Yung baril na yun ay parang kaakibat na niya yun. Parang laging nandyan sa katawan niya or lagi niyang kinikip yun. Walang iba kundi siya lang talagang nakakaalam kung saan niya tinatago. Dapat ganun. Naku po, pamangkin pa siguro niya. Nadamay pa yung pulis. Dito natin malalaman mga idol, no? Dito natin may ipapasok si Tatay Digong. Itong batas ni Kiko Pangilinan talaga. Kasi ngayon, nag-react din si Robin Padilla itong nangyari na sana babaan itong nagmungkahi si Robin Padilla na sana babaan gawing 10 years old. Itong law na to, itong batas na ginawa ni Kiko. Talaga naman, ang daming mga kabataan ngayon na halos lahat ay minor de edad na gumagawa din ng mga karumal-dumal. Kagaya ngayon, mga ganyan. Hindi naman yan normal na tao kung tutuusin. Kung normal yun, bakit siya pinagbabaril-baril niya? Ano yun? Parang naglalaro lang sila. Tapos dalawa pa sila. Naalala ko lang yung panahon ni Tatay Digong, walang ganun na mangyayari. Yung pasiga-siga, ganito. Iwan ko lang kung patawarin tayo ni Lord, pero wala talagang magdadalawang isip ka muna siguro kung gagawa ka ng ganun. Kasi alam mo, may paglalagyan ka rin. Buhay ang nawala, I think 3. Tapos may 5 pang sugatan na nagpapagaling. Ano kaya ang motibo nung batang yun? Itong 2 lalaki. Napakadali lang sa kanila. Mas matindi pa to sa AJK, mga ka-Duterte.
Itong nangyari ngayon na diyan sa loob ng eskwelahan, mas matindi pa yan si AJK na yan. Mas malala 'to ngayon. Yun, paano mo didepensahan ngayon yan, eh, minor de edad yan. Eh, may batas nga si Kiko Pangilinan. Under DSWD na naman. Kaya nagkakaroon tayo, eh, 15 years old, hindi na yun ano eh. Kumbaga, may isip na talaga yun, may sariling desisyon na sa buhay. Kumbaga, ano na ba? May buhok na sa baba. Kumbaga, may nanay buot ba? Kawawa itong mga biktima, no, na nawalan ng buhay. Sa panahon ni Tatay Digong, wala talagang nangyayari ganito. Napakadami itong administrasyon, hindi ko naman sinisisi ha. Sa panahon kasi ni Tatay kay Digong Duterte, alam natin na maraming ganito rin mga barilan. Pero ang nangyayari kasi, more on mga patungkol sa mga war on drugs. Talagang kasi sinabi na noon yan ni Tatay Digong na duguan talaga ito. Pag hindi kayo magbagong buhay at sumuko. Alam na kagad natin to na mangyayari yung mga talagang talamak ba? Lantaran kasi eh. Tapos alam naman natin na involved din yung mga ibang pulis dyan. Itong mga patungkol sa mga nangyayaring pinagbabawal ng gamot. Alam natin lahat yan. Hindi natin. Minsan nga mga pulis pa ang mga involved sa mga sa mga krimen, di ba? Pero dumating nga ang Duterte, binago ni Tatay Digong. Nag-cleansing kumbaga. Lahat ng mga involved na pangalan na involved sa mga ganitong gawain ay talagang pinadala sa Basilan, sa Mindanao. Alam natin lahat yun. Nasa balita yan. Talagang pinaharap ni Duterte. Ngayon, iba na kasi yung sistema ngayon. Iba na yung kalakaran. Iba na yung administrasyon. Parang nagkaroon parang bumalik sa dati. Yung walang takot. Pati tayong mga normal, lalong-lalo na pag may mga anak kang bata na babae, kahit basta bata, nakakatakot. Magdadalawang isip ka muna kung, di ba, sa pag-uwi, ngayon, nandyan na sa loob ng eskwelahan, akala mo, safety, pero hindi rin pala. Ibig sabihin, kasi National High School ito, mga ka-Duterte, pero hindi naman lahat ng National High School ay mayroong security guard. Yung iba talaga dyan ay wala. Kahit sa karanasan ko, itong eskwelahan namin noon, walang security. Wala. Depende pa rin sa lugar. Kasi meron talagang walang security kahit sabihin nating National High School. Sana magkaroon din tayo ng security kasi alam naman natin yan, ang seguridad ay pinaka-importante bago papasok at lalabas. Kung baka check yung bag nila. Check kung merong mga patalim or mga something na bakal o ano ba. I-check. Grabe, no? Itong balita na to nakakalungkot kasi alam naman natin nalungkot na nga tayo sa pangyayari sa loob ng Senado. 'Di ba? Alam naman natin na nag-iba ng partido. Halos lahat sila na nabigyan ng kaso. Tapos ngayon si Rene naman. 'Di ba? Sunod-sunod yung kalungkutan natin nito. Tapos ngayon meron na naman ganito. Grabe. Magkaroon dapat tayo ng mga parang perimeter, security perimeter, dapat mayroong mga ganun. Gate, dapat masyado na tayong kasi grabe, hindi na to normal eh. Kahit sa ibang bansa may mga ganitong case. Mga ganitong kaso, lalo na sa atin, ay napakaluwag. Ngayon, magkaroon tayo ng tanda dito, magkatanda tayo. Kawawa, kasi pwede naman talagang iwasan kung mayroon lang tayong mga security, mahigpit ang pamamalakad, magdalawang isip muna sila na bago. Kasi siyempre ma-check ng security, di ba? Ito yung balita ngayon mga ka-idol, mga ka-Duterte. Ngayon kasi naalala ko si Robin Padilla, mga idol,
Naalala ko lang kasi nagkaroon siya ng parang saloobin sa nangyari. Sabi ni Senator Robin Padilla ay humiling ng special session para baguhin ang Kiko Pangilinan Law matapos ang nangyari sa isang eskwelahan sa Tacloban, itong pamamaril nga. Yan o, mga idol, itakpan ko, hindi natin matakpan. Ano ba yan? May dala na yun, no? Bit-bit yung dalawa, oh. Siguro laruan lang siguro yan. Akala natin laruan. Giahak na. Tinuod man din na. Dong, ayun, akala mo pulis eh. Yung isa, pakakala mo, ano niya, back up. Parang si One Piece. Yeah, pareho talaga silang may baril. Yung dalawa na yan, may bit-bit pa. Ewan ko, nagpa-post pa sa social media siguro. Isipin mo naman yan, mga idol. Toy gun. May toy gun pero nakakamatay. Yung toy gun ng dalawang to. Isipin mo, lakas ng loob, no? Buti hindi rin sila binaril ng mga pulis kasi hinuli sila eh. Siguro, nung hinuli sila, binaba rin nila yung pulis. Alam nilang babarilin din sila. Di ba? Sana itong panukala at itong Kiko Pangilinan Law, kasi marami talagang ayaw dito sa batas ni ginawa ni Kiko. Kasi isipin mo naman, edad 15, 14, libre na. Pero ang ginawang krimen, karumal. Ay, ibig sabihin, grabe, katakot-takot. Gaya yun, 3 ang nawalan ng buhay. Ang mangyayari itong dalawa, DSWD, kukup-kupin. Anong thank you? Thank you na. Diba? Paano itong mga biktima? Hindi rin naman siguro itong mga mayayaman itong batang to. Anong gagawin ngayon? Sasaluin ngayon ni Bongbong Marcos? Hindi nga si Bongbong wala nga siya, never pa nga natin nagbigay ng, siguro kahit paano, kahit pa magparamdam man lang siya kay Rene. Bilang isang atleta, di ba? Wala. Ewan ko lang ngayon kung magre-react si Pangulo dito ngayon, mga ka-Duterte. Sana mag-react siya kasi eskwelahan ito at meron pananagutan din ang eskwelahan. Number 1, ang eskwelahan, mayroon talagang pananagutan. Ang tanong, kung meron bang makukulong ang hustisya sa mga nawalan ng buhay, di ba? Hindi pa nakapag-react si Inday Sara dito sa nangyari kasi alam naman natin si Inday napaka-busy. Wala pa tayong balita, wala tayong update ngayon kasi napakaaga lang to, kanina lang to umaga, mga idol. Kaya mag-ingat. Kahit pala sa loob ng eskwelahan, wala talagang hindi mo masabi yung panahon. 'Di ba? Naalala niyo si Rene Baterbonia. Galing probinsya, galing Mindanao, probinsyano. Lumuwas ng Maynila para sa buhay, para sa pangarap. Isipin mo nangyari, umuwing malamig. Kawawa. Kawawa ang pamilya. Kawawa ang mga kapatid. Talagang may pag-asa ang batang yun. May potential. Ito na rin ngayon, itong balita na to. Itong mga nawalan ng buhay, ganun din. Kasi tingnan mo yung mukha ng dalawa na yan, parang akala mo, lang. Ganun lang kadali. Akala, may daladalang toy gun. Pero nakakatakot. Grabe, no? Ganito na yung nangyayari sa atin bansa. Sana itong eskwelahan sa susunod, kahit sa ibang school, magkaroon talaga ng security. Kahit mga public school, number 1 na yung public school dapat may security. Kasi napakaluwag yan ang public school. At maraming talagang mga kabataan ngayon, hindi lang natin alam siguro at marami talaga dyan, hindi lang, di ba? Kita, si Rene, ganun din yun eh. Sabihin natin, nagdalawang, tayo, may mga haka-haka na yun ay parang hazing or nalunod ba? Bakit may mga pasa? Di ba?
Grabe. Itong mga nangyayari, puro mga sa school, sa mga eskwelahan, pananagutan ng mga eskwelahan. Number one, kung ang eskwelahan dyan, iwan ko lang. Kaya mag-ingat tayo mga idol. Sana itong maamendahan to ni Senador Robin Padilla, itong panukala na gusto niyang mangyari kasi gusto niyang gababaan. Gawing 10 anyos mga idol. Gawing 10 years old. Sana maaprubahan kasi marami talaga dyan mga nagiging libre na. Kawawa ang mga biktima. Kasi wala nang, hindi na magkaroon ng, hindi na matatakot. Wala nang katok. Sabi nila, minor de edad pa ako, 15 years old pa ako. Okay lang yun. Garang ganun. Wala na, hindi na natatakot mga idol. Kawawa tayo. Dapat may batas, bitay. Pag may mga itong pinagbabawal na gamot, sobra sa gramo, bitay. Alam nyo kaya hindi nila gusto yung batas na yan, bitay. Lalo na pagdating sa droga, involved sa ganon. Kasi kahit mga politiko. Di ba, sa panahon pa lang ni Tatay Digong, halos lahat mga politiko. Vice Mayor, Mayor, General, grabe, Kapitan, Barangay Tanod. Wala na ang pinipili. Kasi yan, negosyo kasi yan, mga idol. Kawawa tayong mga taong bayan. Ginamit lang tong mga mahihirap. Hit lang. Hindi natin alam. Tayo ang nagiging wala na. Kawawa tayo. Kaya sana magkaroon tayo ng leksyon sa mga nangyari ngayon. Magkaroon tayo ng learning sa mga nangyayari at baguhin natin yung leader natin. Kumbaga, ganun. Diretso na. Duterte, Iboto natin ang Duterte para matakot. Matakot sila. Wala nang takot. Tingnan natin, pag umupo ang Duterte, talaga namang makikita natin lahat. Iba, naku, pag bumalik, mas manaano pa to si Inday Sara. Talagang walang preno to. Kita nyo naman, pati sheriff talagang binigyan ng one punch. Kailangan natin ng leader na may tapang, malasakit, at may puso para sa bayan. Ganun dapat. Nangingibabaw ang paglilingkod. Yan ang kailangan natin. Duterte lang. Kaya abangan natin to mga susunod na balita. Kaya condolence. Daming na kawawa mga bata. Wala pa tayong update kung sino-sino itong mga na disgrasya dyan sa pamamaril. At sabi lang dito, 3. Tapos may mga sugatan. Kita naman natin sa mga video na nangyayari. Talagang lungkot. Kaya mag-ingat mga idol, mga ka-Duterte. Kaya goodbye. Mag-amping tanan. Okay?